Good morning, everyone. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil po sa kanyang kabutihan sa aming family. May mga times na nag-i-struggle dahil namimiss yung aming lugar. So, this time, nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga members na hindi po tumitigil sa pagsuporta po sa amin. Financially, then sa lahat po ng mga bagay, maraming salamat po sa walang tigil na pagbibigay ng mga prayers, then yung mga in-kinds, then sa mga financial, then sa prayer na palagi nyo po kaming ipinagdarasal sa aming situation. So this time po, bago po tayo magsisimula, let us bow down our head and magpe-pray muna tayo. Let us pray. Maraming salamat, Lord, sa umagang ito. Prepare niyo po yung bawat puso ng bawat isa na yung mga salita, Lord, makakapagbigay po ng challenge, makakapagbigay po ng daan kung ano po yung aming tamang tatahakin sa aming mga buhay. Tulungan niyo po yung inyong lingkod ngayong oras na to. Wala po akong magagawa kung hindi niyo po ako tutulungan. I acknowledge your presence na kayo po yung magre-representa ngayong oras na to. Ito po yung aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mayroon isang story. Sa isang araw, nag-uusap ang isang negosyanteng ama at ang kanyang anak. At itong anak, nagtanong sa kanyang ama. Sabi ng anak, Dad, magkano ba ang kantidad ng inyong income bawat oras? Sumagot naman ang ama, na wala kang pakialam kung ilan ang naging income ko sa isang oras. At hindi mo obligasyon na malaman ang bagay na yan. Ang ama biglang napatanong sa kanyang anak kung bakit niya kailangan malaman kung magkano ang income nito. Sumagot naman ang kanyang anak, basta Dad, sabihin mo sa akin kung magkano talaga ang income natin sa ating negosyo bawat oras. So dahil makulit ang anak, sinabi ng kanyang anak, sige, dahil mapilit ka, ang income natin every hour is $100 bawat oras. To make the long story short, ang ama naman ang nagtanong sa kanyang anak kung bakit niya gustong malaman kung magkano talaga ang kanilang income sa kanilang negosyo. Sumagot ang anak, Dad, kung sakali, pwede ba akong humiram kahit $50 man lang? Nagalit ang ama, sabay sabi, ano anak? Hindi ka nasisiraan? Hihiram ka ng pera para iwawaldas mo sa walang kwentang mga bagay. Mas mabuti pa anak na lumayas ka sa harapan ko at isipin mo yung walang kwenta mong sinabi. Sabi ng ama, nagpapakahirap ako para sa ating pamilya at ngayon madaliin mo lang sa pagsabi na hihiram ka ng $50. Sa pagkasabi ng kanyang ama, ang kanyang anak is pumasok sa kanyang silid or sa kanyang kwarto at isinira ang kanyang pinto. Pagkatapos noon ang ama, umupo sa kanyang mamahaling upuan at galit na galit sa kanyang anak, sabay tanong sa kanyang sarili kung bakit kailangan ng anak ng pera. Mga isang oras ang dumaan, kumalma ang ama sa kanyang galit. At napaisip na siguro kailangan talaga ng kanyang anak ng pera, baka meron siyang importanteng bilhin. To make the long story short, pinasok ng ama ang kanyang anak sa kanyang kwarto at sinabi ng ama, na napag-isip-isip ko anak, na nagkamali ako sa aking mga sinabi. At sabay sabi sa kanyang anak, na alam mo anak, mahal na mahal kita at ibibigay ko ang $50 na iyong hinihingi. Sa pagkarinig ng kanyang anak, tuwang-tuwa ang naramdaman ng kanyang anak at kanyang ginakap ang kanyang ama. Pagkatapos nilang nagyakapan ng anak, may kinuhang another $50 sa kanyang unan. Pagkakita ng kanyang ama sa pera, nagalit ulit ang ama, sabay sabi na bakit humingi ka ng $50 sa akin na meron ka naman palang $50 na itinago? Bakit kailangan mo pa ng ibang pera? Sinabihan siya ng kanyang anak
Dad, sa tagal ng panahon na itinago ko tong $50 na ito. Kasi gusto kong makaabot ito ng $100 na kantidad. Sabi ng anak sa ama, di ba Dad, $100 ang oras mo? Gusto ko sanang bilhin ang oras mo kasi gusto kitang makasama bukas. At ibibigay ko itong $100 para makasama lang kita bukas ng umaga. And connection. Ang bata dito is gusto niyang maipakita sa kanyang ama ang totoong pagmamahal dahil gusto niyang makuha ang oras nito sa kanya. Katulad din ang gusto ng Panginoon sa atin na gusto niyang maipakita natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Sa tulad rin sa buhay ni Peter. And John chapter 21 verse 15 to 17, sa time na tinanong ni Jesus si Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Dito na tanong is my clarification, ang Panginoon dito na gusto niyang malaman kay Peter. Kung dito tinitingnan ng Panginoon or sinusukat ng Panginoon yung kanyang totoong pagmamahal sa Kanya. Dito na question, merong implikasyon na gustong mangyari ang Panginoon dito. So, connection po to sa sermon ni Ma'am Love yung Sunday. Pero iba yung kanyang estilo, pero isa rin to sa mga implication na gustong iparating ng Panginoon sa atin. Kasi pinanood ko po yung kanyang sermon, sabi ko may similarity kami. Sige, ibahin ko rin yung sa akin, yung estilo. Pero implikasyon pa rin yung gagamitin. So, ang tema po ng ating mensahe this time, do you love me more than this? So this morning, gusto ko pong mag-share sa inyo ng ilan sa maraming implikasyon na gustong mangyari ng Panginoon dito. Do you love me more than this implies a call to be a courageous in serving God. A call to be courageous in serving God. And Matthew chapter 20, verse 69 to 75, sa time na tinanong ni Jesus si Peter, sa pagsabi in John chapter 21, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako higit sa mga ito? Ito na tanong is kinakailangan na magiging courageous si Peter sa pag-serve sa Panginoon. The fact na ipinagkaila niya si Jesus, kailangan niyang gawing ugali ang magiging matapang sa kahit anumang pagsubok na kanyang mararanasan. And Matthew chapter 26 verse 69 to 75, na-record po dito na 3 times ni Peter na i-deny or ikinaila si Jesus. Kung ating titignan itong mga taong nagtanong kay Peter, siguradong nakakita sa kanilang pagsasama ni Jesus. Pero 3 times pa rin niyang itinanggi na hindi niya talaga kilala si Jesus. Then, ang pinaka-worst pa dito, na ni-record ni Mateo, na 3 times niya talagang itinanggi si Jesus, sabay sabi in the verse 74 ng Mateo, na mamatay man ako, talagang hindi ko kilala ang taong iyan. Kung ating titingnan mga kapatid, dito ipinakita ni Peter kanyang pagkamatakutin sa pag-serve sa Panginoon. Ito na event dito, sana maipakita ni Peter yung kanyang totoong pananampalataya or opportunity na sana yon na maipakita ni Peter sa Diyos na kahit ano ang mangyari sa kanya, panindigan niya na samahan niya si Jesus kahit ano pa ang mangyari sa kanila. Sana dito niya maipakita sa Diyos ang totoo niyang relasyon. Kung ating titingnan mga kapatid, hindi naging aware si Peter na kanya na palang ipinag-deny yung kanyang Panginoon. Kanya nang i-deny yung kanyang tagapagligtas. Hindi na paramdam ni Peter yung kanyang pagmamahal kasi ang rason na unahan po siya ng takot. Hindi niya naramdam kay Jesus yung totoong pagmamahal kasi naunahan po siya ng takot sa kanyang sarili. At ang madali niyang ginawa dito, yun ang pagtanggi
na hindi niya kilala si Jesus. Friends, kinakailangan na magiging matapang din tayo. Kasi expected na talaga na maraming klase-klaseng treatment ang pwede nating maranasan to test our faith kung ano ba't kalalim ang ating paniniwala at pagmamahal sa ating Diyos. Pwede na sa ating pananampalataya, dito natin ma-exercise ang pagiging matapang at ma-prove natin sa ating mga sarili na mahal talaga natin ang Diyos. Pero pwede rin na ang pagka-discourage ang madali nating gawin na magdala sa atin sa pagkakaila sa ating Panginoon. Katulad ng na-experiensyahan ni Peter na natest yung kanyang faith at nagresulta ito ng kanyang pag-deny kay Jesus. Mga kapatid, ang tanong sa atin ngayong umagang ito, ano kaya ang iyong maramdaman kung ikaw na asawa, ikakaila ka ng iyong asawa na hindi ka mahal? Ano kaya yung feeling? Di ba hindi siya masakit? Sakit hindi. Yung i-deny ka ng iyong mahal o iyong asawa mo, sasabihin sa karamihan, ayan siya, di ko yan siya mahal. Ano kaya yung feeling? Di ba hindi siya masakit? Hindi siya masakit, pero sobrang sakit talaga. Kung ating titignan mga kapatid, sa side kaya ni Jesus, ano kaya yung kanyang naramdaman sa time na dininay siya ng kanyang disipulo? Na nagsama sa kanyang ministry at sa isang pagsubok lang ang nangyari sa buhay ni Peter. Ginawa niya itong rason para i-deny si Jesus. Mga Christian, merong tendency na pwede rin nating i-give up itong ating relasyon sa Diyos dahil sa mga pagsubok na ating nararanasan. Pero palagi nating isipin na kung mararanasan man natin ang matitinding pagsubok, isipin po natin na opportunity ito para sa atin na maipakita natin sa Diyos ang totoong pagmamahal natin sa Kanya. Kasi ang Christian, kunting pagsubok lang, magre-react ka agad yan. Ba? Realidad sa buhay ng mga Christian, once na nakakaranas ng matinding pagsubok, minsan nadi-discourage. Ayaw ko na mag-serve sa kay Lord. Maraming problema. Pero kung ating titignan, natural po yan. Hindi po tayo magiging katulad nung, alam ba natin yung trin-trin? Yung mabaho na, yung maraming paa. Yung minsan pumapasok sa loob ng bahay. Yung mabaho. Di ba? Kung titignan mo yun, isang sagi lang natin yun. Sigurado, back to zero yun. Magbibilog yung forma. Wala natin yun. So kung maliit lang na sagi, babalik, zero ka agad. Dapat hindi tayo maging ganun. Na kunting pagsubok lang, magre-react tayo. At makita natin yung discouragement. Hindi po yung gusto ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na kahit ano yung pagsubok na ating mararanasan sa ating pag-serve sa Panginoon, patuloy pa rin tayong mananampalataya or patuloy pa rin tayo mag-serve sa Kanya. Kailangan lakasan po natin yung ating loob na kahit anong pagsubok ang ating mararanasan, i-accept natin yan. Kasi yung totoong Christian, kahit maraming pagsubok ang kanyang mararanasan, patuloy pa rin yan na susunod sa ating Panginoon. Like Peter, kung ating titignan, hindi tayo maging kagaya sa kanya na kunting pagsubok, parang sinubok lang yung kanyang paniniwala, then yun na yung rason na tumalikod siya sa kay Lord, na ipinag-deny niya na si Jesus na matagal niyang kasama. Christian, ito po yung challenge natin, na the more nararami sana yung ating mga pagsubok sa ating pagsunod sa ating Panginoon, the more sana na paniwalaan natin ang kanyang kakayahan na kaya niyang lutasin ang ating mga kinatatakutan na mga pagsubok sa ating buhay. Kung kiniklaim natin mga kapatid na mahal natin ang Diyos, then kailangan na patunayan natin ito sa Kanya. Then harapin natin ito. Itong mga pagsubok na to na mayroong tapang sa ating mga puso. Dahil dyan natin mapapatunayan na mahal natin ang ating Diyos. Di lang po tayo maging mainitin sa pag-serve sa Panginoon in times na marami po tayong blessing.
Dapat kahit nasa down moment tayo, makikita pa rin na susunod tayo sa Panginoon. Kasi yung mga treatment, yung mga problema na darating sa ating buhay, expected na talaga yan. Kumbaga, tambal na po natin yan. Walang tao or walang sinuman ang hindi nakakaranas ng problema. Basta lang, patuloy lang tayo sa ating tatahakin, sa ating pagsunod sa ating buhay na Panginoon. Pangalawa po, implies a call to realign the broken promises to the Lord. A call to realign the broken promises to the Lord. Marcos chapter 14, verse 29 to 31. Ating babasahin. Sumagot si Pedro, kahit na po kayo'y iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Verse 30, sabi ni Jesus sa kanya, tandaan mo, sa gabiring ito, bago tumilaok ang manok na makalawa, 3 bisis mo na akong ikakaila. Verse 31, subalit, lalong ipinagdiinan ni Pedro, kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Ganon din ang sabi ng iba or ng lahat. Diba? Kung titignan natin, may promise po si Peter sa Panginoon. Kung ating titignan, hindi lang po si Peter yung nag-promise dito. Obserbahan po natin yung last phrase na sinabi. Na subalit, lalong ipinagdiinan ni Pedro, kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Ganon din ang sabi ng lahat. Ito na tanong ni Jesus kay Peter na, do you love me more than this? Kinakailangan na magre-resulta ito ng kanyang pagre-realign sa kanyang promise sa Panginoon. Dahil in the first place, si Mark ni-record niya dito in verse 14, chapter 14, verse 29 to 31, na nag-promise talaga si Peter dito. Or nag-promise siya sa Diyos na kahit ano pa ang mangyari sa kanila, hindi niya pababayaan si Jesus. At isa pa sa sinabi ni Peter na kahit iwan pa sila ng lahat, hindi niya iiwan si Jesus. At kahit sinabi na ni Jesus sa kanya na ikakaila siya ni Peter, pero sinabi niya pa rin na hindi niya iiwan si Jesus. Sabi pa ni Peter, kahit patayin pa sila kasama ni Jesus, hindi niya ipagkakaila si Jesus. What a strong statement of promise. Galing po yan kay Peter. Pero ito po, na promise ni Peter, nagiging panaginip lahat dahil naging kabaliktaran ang lahat niyang pangako. Instead na kanyang tuparin ang kanyang pangako, ang kanyang ginawa is dininay niya si Jesus, at dahil sa kanyang ginawa, nasira ang kanyang magandang pangako sa Panginoon na hindi niya iiwan si Jesus. That's why in chapter 21 in the book of John, sa kanilang conversation sa ikatlo nilang pagkikita, ang yes na sagot ni Peter sa tanong ni Jesus, kung iniibig niya si Jesus, is magre-resulta sana iyon ng pagre-realign ni Peter sa kanyang nasirang pangako sa Panginoon. Ang tanong sa atin ngayong umagang ito, ano kaya ang inyong maramdaman kung mayroon isang taong mag-promise sa'yo at hindi ito matupad? Ano kayong feeling natin? Kung mayroong isang taong mag-promise sa'yo dahil hindi natupad, siguro natural na masasaktan tayo at pwede nating ikagalit. Pero kung ating titignan ang Panginoon dito, simple pa rin siyang nagtanong kay Peter na anak ni Juan, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako higit sa mga ito? Kung ating titignan dito, never siyang nagalit kay Peter. Never nagalit si Jesus kay Peter sa panahon na hindi niya natupad ang kanyang pangako. At ipinapakita ng Panginoon dito yung kanyang hindi maikumparang pabor kay Peter sa pamamagitan ng isang pagkakataon para maitama ni Peter ang kanyang hindi natupad na mga pangako sa Panginoon. At dahil dito na ipaprove ni Peter sa Panginoon na iniibig niya ang Diyos.
Ang Bible po ang nagsabi na 3 bisis na itinanggi ni Peter si Jesus. Gumawa si Peter ng isang pangako para hindi niya itutuparin. Sa atin kaya, ilang pangako na kaya yung ating ipinangako na hanggang ngayon, hindi pa rin natin natupad. Anak ko, kaya yung mga pangako natin sa Diyos na hindi pa natin natupad. Minsan nangangako tayo sa Panginoon na, Lord, kung ibibigay nyo lang itong bagay na to, magiging faithful po ako sa inyo. Lord, kung ibibigay nyo lang to, Lord, yung blessing na to, 100% yung tithes ko, full po yan. Then yung nakuha, kinalimutan yung Panginoon. May mga situation po na ganun po yung ating ginagawa. Minsan tayo din po yung sumisira sa ating mga pangako. Na dapat nating tuparin yung ating mga pangako sa Panginoon. Pero minsan, napapako dahil hindi natin tinutupad yung ating mga pangako sa Panginoon. Minsan nangangako tayo sa Panginoon na, Lord, pagalingin nyo lang ako, Lord. Gagamitin ko yung aking katawan para sa pag-serve sa inyo. Gagamitin ko, Lord, yung aking kakayahan para, Lord, mag-glorify ka. Pero minsan, kabaliktaran yung mga promise natin sa Panginoon. Hindi ginawa yung promise para hindi natin tuparin. Kailangan kung magpapromise po tayo sa Panginoon, dapat po tuparin po natin. Kasi hindi po sa tao tayo ng promise, kundi po sa Panginoon. Nakakatakot po yun, yung magpapromise po tayo sa Panginoon, tapos di po natin nagawa. Nakakatakot po yun. Pero kapatid, ang challenge po sa atin, hindi pa po huli ang lahat. Kung meron man tayo mga pangako sa Panginoon na hindi pa natin natupad, pwede pa tayo makarecover. Pwede pa natin i-recover yung ating mga sarili. Na kung may mga bagay man na hindi pa natin natupad na mga pangako sa Panginoon, pwede pa natin yung gawin. Pwede pa natin gawin. Kung may mga bagay ba sa ating mga buhay na naging failure tayo sa ating mga pangako. Like Peter, naging failure siya sa kanyang mga pangako sa Panginoon. Mga kapatid, kung nasa kalagayan man tayo sa pag-iisip na okay lang na hindi natin tuparin yung ating pangako sa Diyos, I challenge you, Christian, na ating balikan ulit kung ating pang na-remember yung ating mga pangako sa Panginoon. Kasi kung totoong mahal natin ng Diyos, kahit hindi pa ito na ikasatuparan, hindi tayo magiging komportable, hindi natin magawa kung ano ang mga pangako natin sa ating Diyos. Kapatid, ito po yung challenge. Hanggang hindi natin natutupad ang ating pangako sa Diyos, walang saysay pa rin na sasabihin nating mahal natin ang Diyos kung hindi natin matutupad ang ating pangako sa Kanya. Minsan, ina-admit natin sa ating sarili na, Lord, mahal na mahal kita. Pero minsan, walang saysay yun kasi may mga pangako tayo sa Diyos na hindi natin natupad. Hindi tayo magsasabi na, okay lang, Lord, alam ko naman, naintindihan mo ako eh. Minsan ganun. Pero, kailangan po mga kapatid, kung meron tayong promise, kung sa Panginoon man or sa tao, kailangan po natin tuparin yan. Kasi, pag tinupad natin yan, nakakagaan po yan ng feelings. Like Peter, naging failure man siya, pero trinay niya pa rin yung kanyang best para makarecover siya. Pero tayo po, pwede pa tayong makarecover kung ano po yung ating mga pangako sa ating Panginoon. Pwede pa po natin yun gawin. My point is that, na kung meron pa man tayo mga pangako na napako hanggang sa ngayon, pwede pa natin gawin ito kasi ito lang ang naparaan natin masasabi na iniibig natin ng ating Panginoon. Pangatlo po at panghuli, a call to do the responsibility in serving God. And John chapter 21 verse 15 to 17, in this verse, makikita po dito na meron pong repetition of words. Labas sa inulit-ulit ni Jesus ang tanong na iniibig mo ako at dito inulit-ulit din ang salitang alagaan mo
ang aking mga tupa. So, importante talaga na malaman ni Peter ang sinasabi ni Jesus na ito ay isang responsibilidad na gustong ipagawa ng Diyos sa kanya. At ito na responsibilidad na gawa ni Peter. Dahil in the book of Acts, from the chapter 1 to 12, makikita po ang accomplishment sa bawat responsibilidad na kanyang ginawa. At ipinakita ni Peter ang kanyang totoong pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng kanyang responsibilidad. Mga kapatid, ang challenge po sa atin, hindi po natin ipuposisyon yung ating mga sarili sa hindi paggawa ng ating mga responsibilidad bilang isang Christian. Palagi po nating ilalagay sa ating puso't isipan na tayo ay may kanya-kanyang responsibilidad at dapat natin yung gawin ayon sa kagustuhan ng ating Diyos. Mga kapatid, hindi sana tayo gagawa ng responsibilidad ng Diyos dahil inutusan tayo ng tao. Pero gagawa po tayo ng ating responsibilidad dahil gusto po ito ng Diyos na ipagawa po sa atin. Aking uulitin po. Mga kapatid, hindi sana tayo gagawa ng ating mga responsibilidad dahil inutusan tayo ng isang tao. Pero gagawa tayo ng ating responsibilidad dahil alam natin na ginagawa natin ito dahil ito ang gusto ng Diyos na ating gawin. Kung sasabihin mo sa iyong sarili na mahal mo ang Diyos, dapat patunayan mo yan sa pamamagitan ng iyong paggawa ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ka magsasabi na, Lord, mahal kita. Gagawin ko, Lord, yung aking makakaya. Lahat ng bagay, Lord, gagawin ko yan para sa iyo. Hindi mo po gagawin yan na galing lang po sa ating mga dila. Dapat gagawin po natin yan with action. Hindi po tayo magsasabi o magpapromise sa Panginoon na ilalagay lang natin sa pangakong mapapako. Dapat kung magpapromise man tayo sa Panginoon, dapat tuparin po natin to kasi responsibilidad po yan natin na ipinapagawa ng Panginoon sa atin. So let me end this message sa isang tanong na inassume ko sa aking sarili. Na kung kaya magtatanong ang Panginoon sa atin ngayong umagang to, mga minamahal ko, iniibig mo ba ako higit sa mga bagay na sa inyong buhay ngayon? Ano kaya yung ating isasagot sa Kanya? Kayo na lang po yung sasagot niyan kasama ang Panginoon. Kasi iba-iba naman po tayong kung paano natin sasagutin yung mga tanong ng Panginoon sa atin. Kasi yung Panginoon na lang, ikaw at yung Panginoon na lang, yung bahala sa katanungan na yan. God bless at magandang umaga po sa ating lahat.